Ang aking guro, ang Pilipinas, isang paglalakbay na bumago sa lahat. Kagalang-galang na mga kababayan, noong umagang iyon, ang buong bansa ng Canada ay tila napahinto sa isang pambihirang emergency broadcast. Sakto 8:00, lahat ng national television networks ay sabay-sabay na lumipat sa breaking news mode. Isang matingkad na pulang screen, mabilis na tumatakbong mga letra. Isang kagyat na press conference mula sa gobyerno ng Canada tungkol sa 100 nilang estudyante sa Pilipinas. Sa harap ng Parliament Hill sa Ottawa, daan-daang mamamahayag ang nagsisiksikan, ang kanilang mga mikropono ay nakatutok sa entablado. Ang tensyon sa hangin ay ramdam na ramdam, at kahit na nanunuot ang lamig ng simoy ng hangin, wala ni isang nakapansin sa panahon. Lahat ay naghihintay ng paliwanag sa isang pangyayaring tinawag ng media na hindi kapani-paniwala sa kasaysayan ng edukasyon sa Canada. At lumabas na nga ang Minister of Education. Siya ay kilala sa kanyang kahinahunan, bihirang gumamit ng matitinding salita. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay bakas ang tindi ng stress, na para bang galing sa isang gabing walang tulog. Walang tigil ang pag-flash ng mga kamera. Umakyat siya sa podium, mahigpit na hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento at pirma ng mga estudyante. Bumaba ang kanyang boses at bawat salitang binitawan niya ay may bigat. Sa lahat ng mamamayan ng Canada, katatanggap lang namin ng isang opisyal na kahilingan. Mula sa ating 100 estudyante na kasalukuyan ay nasa isang 3 buwang exchange program sa Pilipinas. Humihiling silang huwag nang bumalik. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw, yumanig sa buong press room. Maraming mamamahayag ang nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. 100 estudyanteng Canadian, mga kabataang lumaki sa isa sa mga pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa mundo, ay humihiling na manatili sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay higit pa sa kayang isipin ng sinuman. Tumingin ng diretso ang ministro sa mga kamera at binitawan ang isang pangungusap na nagpatahimik sa internasyonal na media. Ang Pilipinas ay isang bansa na dapat nating tularan ng may buong pagpapakumbaba. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan na halos marinig mo na ang tibok ng iyong puso. Kailanman ay walang mataas na opisyal ng Canada ang lantarang umamin nito sa harap ng buong mundo. Nanginginig ang boses niya sa emosyon nang magpatuloy siya. Ang 100 estudyante ay sabay-sabay na pumirma sa isang petisyon na palawigin ang kanilang pananatili sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, internship at pagsisilbi sa mga lokal na komunidad. Ang kanilang mga karanasan sa Pilipinas ay nagpabago sa kanilang pananaw sa edukasyon, sa sangkatauhan at sa hinaharap. Tila sumabog ang kwarto. Isang reporter mula sa CBC ang biglang tumayo at sunod-sunod na nagtanong, ano ang mayroon sa Pilipinas na nagdulot ng ganoong kalaking pagbabago sa kanila? Mayroon bang kulang sa ating sistema ng edukasyon na nagawa ng Pilipinas? Bakit tatanggihan ng mga estudyanteng Canadian na bumalik sa bansang may isa sa pinakamataas na Human Development Index sa North America? Binuklat ng ministro ang folder, pahina-pahina, puno ng mga pirma at mensahe mula sa mga estudyante. Gusto pa naming matuto. Ipinakita sa amin ng Pilipinas ang ibang paraan ng pamumuhay. May utang na loob kami sa lugar na iyon, isang bagay na mas malaki. Inamin niya na noong una ay inakala niyang ito ay isang pabigla-biglang reaksyon lamang dala ng damdamin ng kabataan, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang video na ipinadala sa kalaliman ng gabi. Ang eksena, 100 estudyanteng Canadian na nakatayo sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, may hawak na mga kartolinang may sulat kamay, hindi pa kami handang umalis. Pilipinas, changes, lives, we want to stay. Sa likod nila, daan-daang Pilipino mga guro, kapwa estudyante, mga kapitbahay, maging mga estranghero ang nakatayong nagpapaalam, namumula ang mga mata. Isang larawan ng init at pagmamahal na nakakapagpasikip ng dibdib. Huminto sandali ang ministro upang pigilan ang kanyang emosyon. Pinanood ko ang video na iyon ng paulit-ulit at may isang bagay na naging malinaw sa akin. Hindi lang kaalaman ang itinuro sa kanila ng Pilipinas. Tinuruan sila ng Pilipinas kung paano maging tao, kung ano ang diwa ng pakikipagkapwa. Isang matandang reporter mula sa Toronto Star ang nagtanong na nagpatahimik sa lahat.
Ginoong Ministro, tama bang sabihin na natagpuan ng ating 100 estudyante ang isang bagay na maaaring nawala na sa Canada? Hindi umiwas ang ministro. Huminga siya ng malalim na para bang nagpapakawala ng isang mabigat na pasanin. Marahil, binigyan sila ng Pilipinas ng pakiramdam ng pagiging kabilang ng isang tunay na komunidad. Wala nang nakapagsalita pa. Patuloy na gumugulong ang mga kamera, ngunit ang buong silid ay nabalot sa isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Sa pagtatapos ng press conference, inihayag ng ministro na opisyal na magpapadala ang Canada ng isang grupo ng mga eksperto sa Pilipinas upang pag-aralan ang kanilang modelo ng community-based education na labis na pinupuri ng mga estudyante. Agad na gumawa ng headline ang international na media, PHIPNES, The Unexpected Teacher of Canada. Isang bansa na nagpabago sa isipan ng 100 estudyante mula sa North America at nagsimulang lumitaw sa lahat ng dako ang tanong na bumabagabag sa buong mundo. Ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Ano ang mayroon doon na kayang hikayatin ang 100 estudyante mula sa isang mayamang bansa na hilinging manatili sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Ang sagot ay nasa kwentong malapit ng isalaysay ni Alex Carter, ang pangunahing tauhan mula sa mga unang araw ng kanyang pagtapak sa Pilipinas. Ang pangalan ko ay Alex Carter, 21 taong gulang, isang third-year communication student sa University of Toronto, ang tinatawag ng maraming Canadian ng may pagmamalaki na The School of the Future. Ipinanganak ako sa Mississauga, isang lugar na patag, maayos at maginhawa, halos walang sulok na nakakagulat. Lahat ay nasa tamang lugar, tamang oras at sumusunod sa tamang alituntunin. Ngunit ang mismong perpeksyong iyon kung minsan ang nagpapalamig sa buhay, tulad ng hangin sa taglamig sa tabi ng Lake Ontario. Ako ang tipo ng kabataang lumaki sa pamantayan ng North America. Malinaw ang schedule, eksakto ang oras. Kape sa umaga, klase sa hapon, part-time job sa gabi. Mayroon akong sapat na buhay, walang kulang. Ngunit sa kaibuturan ko, palagi kong nararamdaman na naglalakad ako sa isang mahabang tunnel. Ang ilaw ay pantay-pantay, kaya't ang puso ko ay wala nang pagkakataong tumibok para sa anumang bago. Bago ako makarating sa Pilipinas, nakapaglakbay na ako sa halos 10 bansa, lahat ay kilala sa turismo at teknolohiya: Japan, South Korea, UK, Germany, France, USA. Bawat lugar ay moderno, maganda at organisado. Sanay na ako sa mga lungsod kung saan ang mga tao ay karaniwang umiiwas sa tingin ng isa't isa, sanay sa paggalang na idinidikta ng batas, sanay sa pakiramdam na bawat isa ay nabubuhay sa sarili niyang kahon, kaunting interaksyon, kaunting abala, at kaunting pakialam. Nag-aaral ako ng communications, ibig sabihin, tinuturuan akong suriin ang kilos ng lipunan, basahin ang wika ng isang lungsod, at unawain ang mga kwento sa likod ng mga taong nagdaraan araw-araw. Ngunit, kabalintunaan, napagtanto ko na, habang mas marami akong natututunan, mas nakikita kong napapaligiran ako ng mga mukhang nagmamadali. Kahit sa loob ng aming klase, kung saan nagtitipon ang pinakamahuhusay na estudyante sa Canada, ramdam ko pa rin ang isang kakaibang distansya. Lahat ay magaling, lahat ay masipag, ngunit bawat puso ay sarado tulad ng isang smart condo protektado ng password. Ang aking pamilya ay tipikal na middle class sa Canada. Ang aking mga magulang ay may matatag na trabaho, mahal ako sa paraang kanluranin, bihirang yumakap, bihirang magsabi ng matatamis na salita, ngunit laging nag-aalala sa tamang panahon. Sinabi minsan ng aking ina, "Alex, maglakbay ka ng marami. Habang mas marami kang nakikita, mas mauunawaan mo ang mundo mula sa isang profesional na pananaw." Nakinig ako, ngunit sa puso ko, umaasa akong makapaglakbay minsan hindi para sa pagsusuri, kundi para sa damdamin. Nang i-anunsyo ng unibersidad ang isang 3 buwang exchange program sa isang mabilis na umuunlad na bansa sa Timog Silangang Asya, napakunot ang noo ko, Pilipinas. Isang pangalan na sa aking isipan ay binubuo lamang ng ilang malabong imahe, mga jeepney, magagandang dalampasigan, matinding sikat ng araw, at mga kwento ng kahirapan sa mga aklat. Isang lugar na hindi ko pa napuntahan,
hindi ko inakalang pupuntahan at lalong hindi ko pinaniwalaan na maaaring magbago ng aking buhay. Bago ang araw ng aming pag-alis, ipinakilala kami ng aming propesor sa isang mas maliit na grupo ng mga veteranong estudyante, mga nakapaglakbay na sa iba't ibang kontinente para sa mga proyektong pang-edukasyon. Tinanong nila ako, "Nakapagtrabaho ka na ba sa mga katutubong komunidad?" Umiling ako. "Naranasan mo na ba ang modelo ng holistic education sa silangan?" Umiling din ako. Ngumiti sila ng bahagya, na may halong awa sa kanilang mga mata na para bang sinasabing, "Makikita mo rin." Ngunit hindi pa rin ako naniwala. Para sa akin noon, ang paglalakbay sa Pilipinas ay isa lamang tuldok sa mapa, isang akademikong gawain para makakuha ng credits, isang pagkakataon para sa murang paglalakbay, isang pagkakataon upang makita kung ano ang pagkakaiba ng isang umuunlad na bansa sa mga lugar na napuntahan ko na. Hindi ko alam na ang mismong pagiging kampante kong iyon ang magdudulot sa akin ng pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. At hindi ko rin inaasahan na makalipas lamang ang 3 buwan kasama ang itambin pang estudyante ay tatayo ako sa Ninoy Aquino International Airport. Mahigpit na hawak ang isang petisyon na manatili sa isang bansang dati kong itinuring na pangalan lamang sa isang libro. Bago kami lumipad patungong Pilipinas, sa isipan naming mga batang Canadian na lumaki sa isang moderno at komportableng kapaligiran, mayroon kaming isang malabo, watak-watak at puno ng pagkiling na larawan tungkol sa maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Sa orientation bago ang aming biyahe, ang aming propesor ay tumayo sa harap, itinaas ang kanyang salamin at sinabi sa isang pabirong tono, "3 buwan sa Pilipinas ang susubok sa inyo. Walang Starbucks sa bawat kanto, walang malamig na klima sa buong taon, at ihanda ninyo ang inyong sarili sa kaguluhan ng trapiko." Nagtawanan ang buong klase. Isang uri ng pagtawa na may kumpiyansa mula sa mga taong iniisip na naiintindihan na nila ang mundo sa pamamagitan lamang ng mga larawan at balita. Isang kaklase ang bumulong sa akin na para bang ako lang ang nakakarinig. "Marami pa ring mahihirap na lugar sa Pilipinas, di ba Alex?" Narinig ko na laganap pa rin daw ang mga nagtitinda sa bangketa. Dagdag pa ng isa, "Natatakot lang ako na baka wala silang sapat na pasilidad para sa isang international exchange program." Hindi ako nagulat sa mga komentong iyon. Sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ko. Lumaki kami sa mga aralin tungkol sa mga isyu sa politika ng Pilipinas, sa mga luma at itim at puting larawan. Sa aking isipan, ang Pilipinas ay isang mainit na lugar kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga maingay na jeepney at kung saan ang teknolohiya ay marahil ilang dekada nang nahuhuli sa Canada. Isang bansang ipinapalagay naming kailangang matuto mula sa mga mauunlad na bansa, hindi ang kabaligtaran. At nang sabihin ko sa aking mga kaibigan na pupunta ako sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan, nanlaki ang kanilang mga mata na para bang inanunsyo kong titira ako sa gitna ng Amazon. "Alex, sigurado ka ba? Sobrang init doon. Narinig ko na magulo raw ang mga kalsada. Mag-ingat ka ha? Huwag kang kakain ng street food, hindi ligtas." Isang pinsan ko na nagtatrabaho sa tech industry ang nagsabi pa, "Ano namang matututunan mo sa Pilipinas? Kung Japan o Korea, maiintindihan ko pa. Pero Pilipinas? Well, ituring mo na lang na cultural trip." Narinig ko sila at ngumiti na lang. Sa kaibuturan, naniniwala rin akong pupunta ako sa isang lugar na hindi gaanong komportable at sibilisado kumpara sa aking nakasanayan. Inisip ko ang mga simpleng silid-aralan na may maingay na electric fan, mga lumang projector at mga gurong mabagal at mahirap intindihin ang Ingles. Inakala kong makakakita ako ng maalikabok na mga kalye, mabababang bahay at maingay at magulong mga palengke. At ang buhay sosyal? Siguro simple, mabagal at medyo makaluma. Isang linggo bago kami umalis, nag-organisa ang aming propesor ng isang maikling talakayan. Nagtanong siya, "Sa tingin ninyo, ano ang magiging pinakamalaking hamon sa pag-aaral sa Pilipinas?" Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Ang kakulangan ng air conditioning." Nagtawanan ang lahat. Sabi naman ng isa, "Nag-aalala ako sa mga kalsada at jeepney. Sa Canada, minsan 1 buwan akong hindi nakakarinig ng busina." Ngumiti ang propesor
ngunit isang kakaibang ngiti. Tila sinasabi ng kanyang mga mata na marami pang bagay sa buhay na lampas sa aming pangunawa. Naaalala ko pa, tinapik niya ang mesa at sinabi ang isang pangungusap na tumatak sa isip ko. Huwag ninyong husgahan ang isang bansa batay lamang sa mga naririnig ninyo. Ang mundo ay hindi umiikot ayon sa mga luma at kupas na larawan. Ngunit kahit sinabi niya iyon, nanatili kaming may pag-aalinlangan. Walang naniwala na ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay makapagbibigay ng anumang higit sa inaasahan. Nag-book kami ng flight na may saloobin ng mga taong pupunta para mag-obserba, para matuto mula sa itaas at hindi namin inisip na kami ang hahamunin. Kahit nang malapit nang lumipad ang eroplano, bumulong ang isang kaibigan sa tabi ko, Alex. Sa tingin mo ba talaga kaya nilang mag-organisa ng isang tunay na International Standard Exchange Program? O pinapahirapan lang natin ang ating mga sarili? Tumawa ako. Sinoong nakakaalam? Pero subukan natin. Ang hindi ko alam, ang mga salitang subukan natin ay magsisimula ng isang serye ng mga sorpresa na babaliktad sa aking mundo. Umalis kami sa Canada na may pag-iisip na kami ay mula sa isang mas sibilisadong lugar, handang mangolekta ng mga interesanteng kuwento na ibabahagi pagbalik. Hindi namin alam na kami pala ang malapit ng turuan ng isang aral na walang kanluraning propesor ang naghanda para sa amin. Ang orihinal na plano ng exchange program ay simple. Lalapag kami sa Singapore para sa isang 2 linggong seminar tungkol sa edukasyon sa rehiyon at pagkatapos ay lilipat sa Pilipinas para sa pangunahing 3 buwang fieldwork. Lahat ay maayos na inayos ayon sa pamantayan ng Canada. Bawat minuto ay naka-schedule. Ngunit ang biyahe ay nagsimula sa isang hindi inaasahang pangyayari. Noong umagang iyon, habang papalabas pa lang kami sa airspace ng Alaska, ang aming leader na si Professor McAllister ay nakatanggap ng 3 sunod-sunod na email na may pulang priority flag. Nakita ko lang siyang kumunot ang noo, binuksan ang kanyang telepono, at ang liwanag mula sa screen ay nagbigay diin sa kanyang mga matang unti-unting napupuno ng pag-aalala. Sa loob ng 10 taong pagiging estudyante niya, hindi ko pa nakita ang ganoong tingin. Isang estudyante ang nagtanong, "May problema po ba, sir?" Hindi siya sumagot agad, bumuntong hininga lang at itinaas ang bintana ng eroplano, tumingin sa asul na kalangitan bago nagsalita. May malaking pagbabago. Ang seminar sa Singapore ay pansamantalang ipinagpaliban dahil sa isang teknikal na problema sa venue, nag-umpisa ang bulungan sa grupo. Isang estudyante ang nag-aalalang nagtanong, "Kung ganoon, ano po ang gagawin natin? Babalik po ba tayo sa Canada?" Umiling ang propesor, "Hindi. Kakapadala lang ng desisyon ng University of Toronto. Diretso tayong lilipad papuntang Maynila." Tila huminto ang hangin sa loob ng cabin. Diretso sa Maynila, agad-agad, nang walang paghahanda, walang international orientation, walang panahong mag-adjust ayon sa plano. Isang estudyante ang napasigaw, "Seryoso po, sir? Sa Pilipinas na agad? Akala ko ba iyon ang huling destinasyon?" Tumango ang propesor, naging matatag ang kanyang boses. "Ito ang desisyon mula sa presidente ng universidad. Ang dahilan ay gusto nilang suriin muna natin ang edukasyon sa Pilipinas. May bagong ulat mula sa isang grupo ng mga eksperto ng Canada sa Asia. Sinasabi nila na ang bilis ng inobasyon sa edukasyon sa Pilipinas ay kailangang suriin kaagad." Natigilan ang buong grupo. Isang bansang inakala naming napag-iwanan na ay biglang naging lugar na kailangang suriin kaagad. Para itong isang ulat tungkol sa Japan o Korea, ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit hindi pa doon natapos. Makalipas ang 1 oras, biglang nagsalita ang kapitan sa intercom, seryoso ang boses. "Mga ginoo at ginang, nakatanggap kami ng abiso mula sa International Control Center, isang bagyo ang namumuo malapit sa West Philippine Sea. Para sa kaligtasan, lilhisin ng eroplano ang ruta at bibigyan ng prioridad na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila." Muling nagbulungan ang buong kabin. Ang kakaibang pagkakataon na iyon ang universidad na nag-uutos sa aming unahin ang Maynila. At ang panahon na pumipilit sa aming mapunta sa Maynila ay nagdulot ng pagtataka sa ilan sa amin. Bumaling ako sa propesor at pabulong na nagtanong, "Sir, sa tingin niyo ba ay sadyang dinadala tayo sa Pilipinas?" Ngumiti lang siya ng bahagya. "Minsan,
Ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay ay nagsisimula sa mga hindi inaasahang pagbabago. Higit kaninuman, alam niya na ang maliit na pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang aklat na babago sa pananaw ng isang buong henerasyon ng mga estudyanteng Canadian. Isang estudyante ang napahawak sa ulo, pero wala pa tayong anumang paghahanda. Hindi ko pa na-download ang mapa ng Maynila. Wala pa akong natutunang salitang Tagalog, hindi ko pa napag-aralan ang kanilang kultura. Natawa ako, hayaan mo na, kahit anong paghahanda pa yan, ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa lang naman. Siguro, hindi naman ganoon ka-komplikado. Isang magaan na salita, ngunit kalaunan ay naintindihan kong napaka-inosente pala nito. At makalipas ang ilang oras, habang nagsimulang bumaba ang eroplano, ang mainit at ginintuang liwanag ng Maynila ay pumasok sa bintana, tumatama sa mga nagtataasang gusali. Isang bagay na napakakaiba ang naghihintay sa amin sa ibaba. Isang bagay na sisira sa lahat ng pagkiling na dala namin mula sa Canada. Sa sandaling dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway ng NAIA, inihanda ko ang aking sarili para sa isang magulo, maingay at masikip na eksena tulad ng karaniwang inilalarawan ng kanluraning media tungkol sa Timog Silangang Asya. Hinigpitan ko pa ang aking seatbelt, iniisip ang posibleng tulakan sa labasan, ang ingay ng mga tao at ang mga sasakyang humaharurot sa labas. Ngunit sa loob lamang ng unang 2 minuto, lahat ng iniisip kong iyon ay tinangay ng hangin. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang unang pumasok ay hindi ang mainit at maalinsangang hangin, kundi isang banayad at malamig na simoy na may kasamang amoy ng bagong timplang kape mula sa isang kalapit na kiosk. Ang mga pasahero ay lumabas ng maayos, walang tulakan, walang sigawan. Ang mga staff ng airport ay nakalinya ng tuwid, bahagyang yumuyukod at bumabati nang may ngiting napakatamis na kinailangan kong tingnan ng 2 beses para maniwala. Habang kami ay abala sa pagtingin sa paligid, isang batang babaeng staff ang lumapit. Ang kanyang boses ay umalingaw sa perpektong Ingles na may accent mula sa Ontario, Canada, na bawat tunog ay tama, na nagpatigil sa aming lahat. Welcome to the Philippines, Toronto Exchange Program students. Your check-in gate is this way. Please follow me. Isang kasama ko ang natigilan at nagtanong, saan ka natutong mag-Ingles? Ang accent mo ay parehong-pareho sa isang Canadian. Ngumiti ang babae. Nakatrabaho ko po kasi ang isang proyekto kasama ang mga gurong Canadian noon, kaya nasanay po ako sa accent. Isang karangalan po na salubungin ang grupo ninyo ngayon. Nagkatinginan kami, hindi makapaniwala. Ang pananalita niya ay purong Canadian, hindi ang tipikal na Asian English na iniisip ng marami. Walang kinakain na letra, walang maling diin, at tama maging ang intonasyon na para bang nakatira siya sa tabi ng Lake Ontario. Bumulong ang isang kaibigan sa tabi ko, Alex, huwag mong sabihing kumuha ang Pilipinas ng mga Canadian interpreter. Umiling ako. Siya ay Pilipino, malinaw na malinaw yon. Ilang hakbang pa, napansin ko ang isang bagay na mas nakakagulat. Ang proseso ng imigrasyon ay napakabilis na hindi ko na namalayan. Sa Canada, naranasan kong pumila ng 14 minuto para lang ma-scan ang aking passport. Ngunit dito, ang aming grupo ng 100 katao ay dinala sa isang priority lane at natapos ang lahat sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga staff ay palaging nakangiti at nagsasabing, no problem sa tuwing nakikita kaming natataranta. Maging si Professor McAllister, na laging seryoso, ay napakomento, nakapunta na ako sa mahigit 40 na malalaking airport, pero ang kaayusan dito ay higit pa sa inaasahan, tumango ang isang kasama namin. Mabilis silang kumilos pero hindi nagmamadali, kakaiba. Hindi pa ako nakakabawi ng isang grupo ng mga staff ang lumapit, may hawak na maliliit na kahon na kulay turkesa. This is a small gift from us. Welcome to the Philippines. Binuksan namin ang mga kahon. Sa loob ay may isang piraso ng polvoron, isang maliit na postcard na may larawan ng Luneta Park, at isang sachet ng instant Barako coffee, mga maliliit ngunit eleganteng regalo na nagpapakita ng kanilang masusing paghahanda. Isang babae sa aming grupo ang napasabi, grabe, naghanda sila ng regalo para sa 100 tao at alam pa nilang mahilig tayo sa kape. Isang lalaking staff,
matangkad at mukhang mas bata sa akin, ang tumawa. Alam po kasi namin na mahilig sumubok ng mga bagong inumin ang mga estudyanteng Canadian. Ang Barako Coffee po ay isang ipinagmamalaki naming produkto. Tumingin sa akin ang propesor at itinaas ang kanyang kilay. Alex, hindi ko alam na ganito pala nila ka-espesyal tratuhin ang mga dayuhang estudyante sa Pilipinas. Ako rin po, ang nararamdaman ko lang ay ang init ng kanilang kultura at kabaitan na bumabalot sa amin malambot ngunit malakas na pumipigil sa aking manatiling may distansya. Paglabas namin sa immigration area, dumaan kami sa malaking lobby ng airport. Mataas ang kisame, mainit ang dilaw na ilaw. Ang sahig ay makintab na parang salamin at ang mga karatula ay malinaw at moderno. Lahat ay napakalinis na kailangan kong aminin na mas maayos pa ito kaysa sa maraming airport sa Europa na napuntahan ko. Hinila ng isang kaibigan ang braso ko at itinuro ang labas ng salamin. Tingnan mo, Alex, ito ba talaga ang Pilipinas? Tumingin din ako. Ang mga sasakyang sumusundo sa mga pasahero ay maayos na nakalinya sa kanilang mga lane, walang nagsisiksikan. Ang mga driver ay nakauniforme, nakatayo na parang mga sundalo. Inakala kong magulo ang Pilipinas, ngunit ang nakikita ko ay isang disiplinang hindi ko kailanman iniugnay sa imahe nito. Noong sandaling iyon, ngumiti ang babaeng staff kanina. Maraming dayuhan ang nag-aakala na maliit at magulo ang mga airport sa Pilipinas pero iba na po ngayon. Sumagot ang isang lalaki sa amin, hindi pa rin makapaniwala. Hindi lang iba kundi lampas sa aming inaasahan. Tumawa ang babae at bahagyang yumuko. Salamat po, palaging sinusubukan ng Pilipinas na maging mas mahusay araw-araw. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong gumalaw sa loob ko. Hindi ito malakas, ngunit malinaw, na parang isang siwang sa pinto na nagpapasok ng unang sinag ng liwanag. Paglabas pa lang namin ng airport, sunod-sunod na kaming ginulat mula sa wika, sa pag-uugali, sa profesionalismo, hanggang sa kanilang pagiging magiliw na lampas sa anumang inaasahan. Ako, si Alex Carter, na puno ng mga pagkiling, ay nakatayo sa gitna ng lobby ng NAIA, nakatingin sa aking mga kasamang napanganga sa pagkamangha, at alam kong ito ay simula pa lamang. Marami pang naghihintay na, sorpresa sa Pilipinas mas malakas, mas malalim at yayanig sa aming mga puso. Paglabas ko sa salaming pinto ng NAIA, akala ko'y handa na ako sa lahat ng sitwasyon, ngunit lumabas na wala pala akong pinaghandaan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ipinakita sa akin ng Maynila ang isang larawang ganap na kabaligtaran ng aking inakala sa loob ng maraming taon. Ang bus na sinasakyan namin ay umalis sa airport at dumaan sa isang 6 na lane na expressway kasing lawak ng isang malaking abenida. Sa magkabilang gilid ng daan, ang mga puno ay maayos na naputulan, ang mga ilaw poste ay may mainit na dilaw na liwanag na tila mga bituin sa madilim na kalangitan. Ang mga sasakyan ay nasa tamang lane, walang nagsisiksikan, walang kaguluhan na tulad ng aming inaasahan sa isang lungsod sa Timog Silangang Asya. Isang kasama namin ang dumungaw sa bintana. Alex, tingnan mo. Puro bago ang mga sasakyan, wala akong makitang luma tulad ng inaasahan natin. Tumingin ako, at totoo nga. Sa halip na magulong mga motorsiklo at jeepney na nabasa namin sa mga lumang artikulo, ang nasa harap namin ay mga makikintab na kotse mula sa mga ordinaryong modelo hanggang sa mga luxury cars tulad ng Audi, Lexus at maging Mercedes-Benz na maayos na nakapila, maging si Professor McAllister na 2 dekada nang nagmamaneho sa mga highway ng California ay napasabi, kung hindi ko lang nakikita ang mga sign na nasa Tagalog, aakalain kong nasa isang bagong highway ako sa Europa. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng mga bulungan ng paghanga sa buong bus. Habang papasok kami sa lungsod, lalo akong namangha. Ang Maynila sa gabi ay parang isang kumikinang na tela ng liwanag, ang mga nagtataasang gusali, na may mga salaming sumasalamin sa mga makukulay na ilaw ay nagbibigay liwanag sa malinis na kalsada. Walang dikit-dikit at magugulong mga bahay na tulad ng aking inakala. Sa halip, isang maayos na urban infrastructure ang aming nakita. Sapat na para mapatigil ang hininga ng sinumang mula sa Canada. Isang babae ang dumampi sa salamin, nanginginig ang boses. Alex, ito ba talaga ang Pilipinas? Hindi kaya tayo nagkakamali ng tingin? Walang sumagot. Hindi dahil ayaw naming magsalita, kundi dahil sa sobrang pagkamangha.
Pagkatapos, lumiko ang bus sa isang malaking tulay at lahat kami ay nabighani. Isang mahabang tulay na may malambot na kurba, puno ng mga ilaw na nagbabago ng kulay na sumasalamin sa madilim na ilog sa ibaba. Ang liwanag ay tumama sa salamin ng aming bus na nagpangislap sa aming mga mata. Isang estudyante ang napasabi, "Grabe, parang tulay sa Tokyo." Itinama siya ng propesor. "Hindi, may sariling ganda ito, mas pino." Tumingin ako sa kanya at sa tulay. Marahil ito ang unang pagkakataon na narinig kong pinuri ng isang propesor mula sa Canada ang infrastruktura ng isang umuunlad na bansa nang may ganitong paggalang. Habang dumadaan kami sa sentro ng lungsod, napansin ko ang isang bagay na hindi ko karaniwang pinapansin, seguridad. Walang gulo, walang mga tambay, walang sigawan na karaniwan sa maraming malalaking lungsod sa kanluran. Sa halip, isang kapayapaan na halos hindi ka pani-paniwala. Bumulong ang katabi ko, "Alex, napansin mo ba? Sa Toronto, hindi ako nangangahas maglakad mag-isa sa gabi. Dito, ang mga tao ay malayang naglalakad na walang inaalala." Hindi ako nakasagot dahil tama siya. Maging sa Vancouver, na isa sa mga pinaka-livable na lungsod, ay mayroon ng maraming problema sa kalye. Ngunit dito, walang sinumang mukhang nag-iingat o nag-aalala. Ang mga Pilipino ay magaan maglakad, walang takot, walang pag-aalala. Ang takbo ng buhay ay mabilis, ngunit hindi magulo. Habang papalalim kami sa lungsod, mas marami kaming nakita. Ang mga ilaw poste sa Pilipinas ay hindi madilaw at malabo tulad sa Toronto, kundi maliwanag at malinis. Ang mga kalye ay hindi madilim, kundi kumikinang. Natawa ako sa sarili ko. Iniisip nating maliit at mahirap ang Pilipinas. Sa huli, tayo pala ang mukhang probinsyano. Tinapik ako ng isang babae sa likod. "Oo nga, Alex. Sinasabi nating hindi sila sibilisado. Tingnan mo, nilampasan na nila tayo." Nagtawanan ang buong bus, isang pagtawang umamin sa katotohanan. Habang dumadaan kami sa ilang pangunahing kalsada, nakita ko ang isang eksenang hindi ko malilimutan. Isang mahabang pila ng mga electric bus ang tahimik na dumadaos-dos sa kalsada. Ang mga sasakyang ito, na may berdeng kulay at malinaw na salamin, ay nasa tamang linya. Napatanong si Professor McAllister, "Lahat ba iyan electric? Ang dami nilang malinis na sasakyan." Sumagot ako, "Siguro sa mga pangunahing ruta lang." Ngumiti ang isang Pilipinong staff na kasama namin. "Hindi po. Marami na po kaming ginagamit na electric vehicles. Prioridad po ng lungsod ang transportasyong nagbabawas ng polusyon." Natigilan kami. Galing kami sa isang bansang ipinagmamalaki ang pagiging green, ngunit ang antas ng paggamit ng electric transportasyon sa Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. Tumingin ako. Sa labas, ang mga nagtataasang gusali ay sumasalamin sa mga tahimik na jeepneys at ang mga ilaw ng lungsod ay yumayakap sa kanila, lumilikha ng isang larawan ng hinaharap na hindi ko inakalang makikita sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, alam kong lahat ng aking mga pagkiling mula sa Canada ay gumuho na at kakaiba. Hindi ako nalungkot. Naramdaman kong mapalad ako dahil sa paraang ito ako sinalubong ng Pilipinas, isang malakas na pagbati na yumanig sa aking puso mula sa simula. Huminto ang bus sa harap ng hotel kung saan kami mananatili sa unang 2 linggo. Inihanda ko ang aking sarili para sa isang hotel na katanggap-tanggap lang ang karaniwang standard na binubuk ng universidad para sa mga exchange trip. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok kami sa lobby, lahat ng aking iniisip ay biglang naglaho. Ang lobby ay kasing lawak ng isang maliit na concert hall, mataas ang kisame, at ang malambot na dilaw na ilaw ay sumasalamin sa makintab na marmol na sahig. Ang mga sofa na kulay tsokolate ay nakalagay sa tabi ng mga berdeng halaman na nagbibigay ng pakiramdam ng karangyaan at init. Ang pinakanakagulat sa akin ay ang malinis na hangin na may amoy ng banayad na essential oil na parabang nasa isang luxury resort ako sa Japan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay darating pa. Nang lumapit kami sa reception, 3 staff ang lumabas, bahagyang yumuko at sabay-sabay na nagsalita. "Good evening, everyone. Welcome to Manila. How was your flight?" Hindi ito ang tipikal na Asian English. Ito ay perpektong Canadian English. Tamang accent ng Toronto, tamang intonasyon, tamang bawat huling tunog,
na nagpatigil sa amin. Isang kasama namin ang nautal. Teka, saan kayo natutong mag-Ingles na parang taga-Canada? Ngumiti ang isang receptionist. Mahinahon, ngunit may kumpiyansa. Mayroon po kaming special training para sa bawat rehiyon ng wika. Dahil po galing kayo sa Ontario, sinanay po namin ang aming sarili sa accent na iyon para maging komportable po kayo. Natigilan ako. Hindi dahil magaling silang magsalita, kundi dahil sa lalim ng kanilang pag-unawa sa aming kultura. Ang Canada ay may iba't ibang accent. Iba ang Toronto sa Vancouver, iba ang Ontario sa Quebec. Ngunit alam ng mga staff na Pilipino ang bawat uri at inaayos nila ang kanilang pananalita para maramdaman ng mga bisita na malapit sila. Tumingin ako kay Professor McAllister. Tumingin din siya sa akin, nanlalaki ang mga mata na tila sinasabing, "Alex, dito, talo na ang Canada." Pagkatapos makuha ang aming mga susi, pumasok ako sa elevator. Sumama ang isang bellboy. "Sir Carter po, tama? Nakita ko po sa listahan ng grupo. Nakalagay po na semi-vegetarian kayo, kaya ipinaghanda na po kayo ng kusina ng espesyal na pagkain para sa hapunan." Lumingon ako sa kanya, gulat na gulat. "Paano mo nalaman na vegetarian ako?" Maliit na tala lang iyon sa aking profile. Ngumiti siya. "Binabasa po kasi namin ng mabuti ang bawat profile. Ang pag-asikaso sa mga bisita ay dapat detalyado kahit sa maliliit na bagay." Napalunok ako. Sa Canada, kahit sa mga malalaking hotel, hindi binabasa ng maigi ang mga special notes. Ngunit dito sa Pilipinas, itinuring ito ng isang batang staff bilang isang natural na responsibilidad. Sa gabi, naghanda ang hotel ng isang welcome dinner. Pumasok ako sa restaurant at muli akong namangha. Ang lugar ay napakaganda na para bang inihanda para sa isang TV special. Ang mga mesa ay may puting mantel, mainit ang mga ilaw at may mga bulaklak sa bawat lamesa. Nang umupo ako, isang staff ang naglagay ng plato sa harap ko at nagtanong sa perpektong Canadian accent, "Would you like to try a milder version of our traditional dish? I know Canadians often prefer lighter seasoning." Natawa ako. "Alam mo rin pati ang panlasa ng mga Canadian?" Tumango ang babae. "Mayroon po kaming cultural classes para maunawaan ang mga kagawian sa pagkain ng mga bisita mula sa iba't ibang rehiyon. Hindi po ito gaanong maanghang para magustuhan ninyo." Yumuko ako at nagpasalamat. At nang tikman ko ang unang subo, halos mabitawan ko ang aking tinidor. Hindi dahil sa kakaibang lasa, kundi dahil sa sarap na hindi mailarawan. Malambot, mabango, at tamang-tama sa panlasa. Bumulong ang isang kaibigan sa tabi ko. "Alex, alam mo ba? Ang serbisyo dito ay mas pino pa kaysa sa isang 4-star hotel na tinuluyan ko sa Vancouver." Tumango ako, hindi na nagsalita dahil nalulunod din ako sa parehong pakiramdam. Nilampasan ng Pilipinas ang lahat ng aming inaasahan sa serbisyo, hindi sa pamamagitan ng karangyaan, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, hindi sa pamamagitan ng matatamis na salita, kundi sa pamamagitan ng maliliit na gawaing kapuri-puri. At ang pinakamaganda sa lahat, ang lahat ng ito ay nagmula sa mga Pilipino mismo mainit, maasikaso, dedikado, at tunay na nagnanais na maramdaman ng mga bisita na sila ay nasa sariling tahanan. Noong gabing iyon, pagpasok ko sa aking silid at paglapag ng aking bag, tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang isang ilog ng mga bituin. Isang tanong ang biglang sumagi sa isip ko. Masyado na ba nating minaliit ang Pilipinas sa loob ng maraming taon? Ang sagot, alam ko, ay nagsisimula pa lamang magpakita. Ang unang umaga namin sa University of the Philippines Diliman ay isa sa mga sandaling tuluyang bumaliktad sa aking pananaw. Pumasok ako sa campus na may pag-iisip ng isang North American student na itinuturing ang sistema ng edukasyon sa Canada bilang sukatan ng kahusayan. Ngunit ilang segundo pa lang, naintindihan kong ako pala ang kailangang maghanda para mabigla. Bumukas ang mga tarangkahan ng universidad at tumambad sa amin ang mga modernong gusali, malinis na arkitektura at malalaking salaming bintana na sumasalamin sa sikat ng araw. Walang bahid ng pagiging luma, walang senyales ng mabagal na pag-unlad na aming inakala. Hindi ito isang universidad na sumusubok humabol sa mundo. Ito ay isang universidad na tumatakbo kasabay ng mundo at sa ilang aspeto nangunguna pa.
Hinila ng isang kasama ko ang aking manggas at bumulong. Alex, tingnan mo, yung screen. Gamit nila ang pinakabagong interactive smartboard. Tumingin ako, tama nga. Isang malaking touchscreen na napakakinis ng galaw. Ang professor sa harap ay hindi gumagamit ng chalk o marker, kundi isang stylus para kontrolin ang mga 3D diagram sa isang paggalaw lang ng kamay. Isang Canadian ang bumulong, "Teka, wala pa tayo ng pinakabagong version yan sa university natin." Gusto kong matawa, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko na inakalang ang Pilipinas ay chalk at blackboard pa rin. Nagsimula ang klase at ang sumunod na sorpresa ay dumating ng mas mabilis. Pumasok ang isang Pilipinong propesor, maliit ang pangangatawan, may ilang puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ang tipo ng mga mata ng isang taong ginugol ang buong buhay para unawain kung ano ang tunay na mahalaga sa edukasyon. Hindi siya nagbukas ng slides, hindi nagbigay ng mahabang lecture, tumingin siya sa buong klase, ngumiti at nagtanong ng isang bagay na nagpagulo sa aming isipan. Ngayong araw, ano ang gusto ninyong matutunan? Nagkatinginan kaming mga Canadian. Sa Canada, sanay kami sa mga nakatakdang lecture, lesson plan, objectives, content at summary, lahat ay nasa isang molde. Ngunit dito, hinahayaan ng professor na ang mga estudyante ang magtakda ng usapin. Isang Pilipinong estudyante ang nagtaas ng kamay. "Sir, gusto po naming makita kung paano naiiba ang paraan ng pagsusuri ng educational data ng Canada sa Pilipinas." Tumango ang professor na para bang iyon ang pinakamakatwirang hiling. "Sige, magbahagi muna ang mga taga-Canada." Isang kasama ko na magaling sa statistics ang tumayo at nagsalita. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga Pilipinong estudyante. Hindi lang sila tumango. Nagtanong sila sunod-sunod, direkta sa punto na para bang isang linggo na nilang pinag-aralan ng paksa. Isa sa kanilang mga tanong ang nagpakilabot sa akin. "Sa Canada, ginagamit ninyo ang data para hulaan ang academic behavior, pero ginagamit nyo ba ang data para buhayin ang pangarap o hikayatin ang diwa ng bayanihan?" Tanong niya sa matatas na Ingles. Nagniningning ang mga mata sa tunay na pag-usisa. Natigilan kami, hindi dahil hindi namin naintindihan, kundi dahil hindi namin ito naisip kailanman. Sa Canada, ginagamit namin ang data para sa optimization, para sa pagkalkula. Sa Pilipinas, ginagamit nila ang data para magbigay inspirasyon. Ngumiti ang propesor. "Dito, hindi namin kayo tinuturuan para sa exam. Tinuturuan namin kayo na maglakas loob na sumubok." Ang mga salitang maglakas loob na sumubok ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ng klase, inimbitahan kami ng mga Pilipinong estudyante sa kanilang research hub. Inakala kong isa itong lumang computer lab, ngunit hindi. Isa itong malawak na espasyo, puno ng liwanag, at mga modernong kagamitan na nagpanganga sa akin. May mga robotic arms, sensor programming kits, at mga 3D printer na gumagana. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nagtatalakayan sa Ingles. Isang estudyante ang nagsabi, "Gumagawa kami ng isang modelo para matulungan ang mga mag-aaral sa malalayong isla na makapag-aral gamit ang handheld devices na hindi nangangailangan ng malakas na internet." Nagulat si Professor McAllister. "Kayo lang ang gumagawa niyan? Walang tulong mula sa mga kumpanya?" Ngumiti ang estudyante. "Kami lang po. Kung magkamali, aayusin namin. Walang nagbabawal sa aming sumubok." Napangiti ako. Kakaiba. Sa Pilipinas, ang sumubok ay isang paanyaya na puno ng enerhiya. Sa Canada, maraming estudyante ang takot sumubok at magkamali. Isang biro nga sa amin, sa Canada, mas madalas naming marinig ang hindi pwede kaysa sa subukan mo. Ngunit dito, baliktad. Sa hapon, sumali kami sa isang maliit na discussion group. Katabi ko ang isang Pilipinang estudyante, maliit, maikli ang buhok, at may magandang ngiti. Nang hilingin ng guro na magbigay ng ideya, masigla siyang nagsalita. "Gusto kong gumawa ng isang app na tutulong sa mga bata sa probinsya na maging tama ang English pronunciation sa pamamagitan ng mga kanta." Tinanong ko siya, "Sa tingin mo ba mahirap yan?" Ngumiti siya, nagniningning ang mga mata. "Mahirap siyempre, pero kung mahirap kailangang subukan. Kung hindi mo susubukan,
Paano mo malalaman kung may matututunan ang iba mula sa iyo? Natigilan ako. Isang maliit na babae mula sa Pilipinas ang nagsasabi sa akin, isang communication student mula sa isang nangungunang unibersidad sa Canada, na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung sino ang kaya mong turuan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng kakaibang damdamin, isang halo ng hiya sa aking dating kayabangan at pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, naglakad ako palabas at tiningnan ang mga grupo ng mga Pilipinong estudyante na masiglang nagtatalakayan, puno ng enerhiya at pagnanasa. Walang nagpapanggap na importante, walang takot magkamali. Nagsasalita sila dahil gusto nilang mag-ambag, bumuo at gumawa ng pagbabago. Doon ko naintindihan, ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi lang nagtuturo ng kaalaman. Nagtuturo ito ng diwa ang diwa ng hindi pagsuko, hindi pagkatakot sumubok, at hindi pagkatakot mabigo. At iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa mga mamahaling silid-aralan sa kanluran. Nang umalis ako sa campus ng hapong iyon, hindi ko na naramdaman na ako ay galing sa isang mas sibilisadong lugar. Naramdaman ko na ako ay isang maliit na mag-aaral at ang Pilipinas, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay naging ang unang guro na nagturo sa akin ng tunay na pagpapakumbaba. Kung ang mga unang araw ko sa Pilipinas ay nagulat sa akin dahil sa serbisyo, sa mga tao, at sa edukasyon, ang pagbisita namin sa isang high-tech park ay nag-iwan sa akin na literal na hindi makapagsalita. Ako, na lumaki sa isang bansang ipinagmamalaki ang pagiging nangunguna sa agham, ay hindi kailanman inakala na darating ang araw na tatayo ako at panonoorin ang isang umuunlad na bansa na wasakin ang lahat ng aking mga pagkiling tungkol sa teknolohiya. Noong umagang iyon, dinala kami sa isang complex na halos kalahating oras mula sa sentro ng Maynila, mula sa malayo. Akala ko ay nakatingin ako sa isang science park sa Japan o South Korea. Mga puting modernong gusali, makintab na berdeng salamin, at mga tore ng antena na tumutusok sa kalangitan. Sa pangunahing gate, may nakasulat na hindi ko malilimutan, Pilipinas High-Tech Research Center, Technology-Driven, Baybayanihan. Isang kasama ko ang napasabi, "Teka, parang campus ng Google." Tumango si Professor McAllister. Iyan din ang iniisip ko, sobrang seryoso nila. Pagpasok namin sa research area, hindi ako makapaniwala na nasa Pilipinas ako. Ang laboratorio ay kasing lawak ng isang basketball court. Ang mga makina ay maayos na nakalinya, walang magugulong wire. Bawat mesa ay may robot, sensor chips, processors, at isang hologram screen na nagpapalabas ng mga 3D na imahe sa ere. Isang Pilipinong inhinyero, mukhang malakas, at nakaputing damit, ang sumalubong sa amin. Nagsalita siya sa matatas na Ingles. "Welcome sa aming Robotics Research Lab. Lahat ng kagamitan dito ay dinisenyo, pinograma, at pinapatakbo ng mga Pilipinong inhinyero." Natigilan kaming mga Canadian. Nakita ko ang isang robot na mag-isang gumagalaw sa gitna ng silid. Hindi ito bumabangga at umiiwas pa ito sa amin ng may katalinuhan. Ngumiti ang inhinyero, pinindot ang ilang buton sa kanyang handheld device. Huminto ang robot, itinaas ang isang metal na braso at kumaway sa amin. Isang babaeng Canadian ang natawa na parang bata. "Kinakawayan tayo, Alex." "Grabe," ipinaliwanag ng inhinyero. Gumagamit ang robot na ito ng gesture recognition at predictive movement algorithms. Isinulat namin ulit ang buong software para sa mga pangangailangan ng Pilipinas. Dahil dito, mas mabilis ang response time at mas matagal ang baterya. Bulong ni Professor McAllister. Sila ang nagsulat ulit, sila ang nag-optimize. Sa Canada, maraming kumpanya ang nag-outsource pa niyan. Ngumiti ang isang mas batang inhinyero. "Opo, dito po, gusto naming kami ang gumagawa. Kung magkamali, aayusin. Kung magtagumpay, ipapatupad. Hindi po kami takot sumubok." Nakinig ako at kinilabutan. Ang pariralang hindi takot sumubok ay muling lumitaw. Tila ito ang ugat na dumadaloy sa lahat ng ginagawa ng mga Pilipino. Sa pangalawang lugar, ipinakita sa amin ang isang AI system na binuo ng mga Pilipinong estudyante kasama ang mga inhinyero mula sa isang malaking telco. Isang malaking screen ang nagpapakita ng daan-daang linya ng data.
Isang Pilipinong estudyante, mga 20 taong gulang, ang kumokontrol dito na parang isang veteranong eksperto. Tinutulungan kami ng AI na ito na hulaan kung sinong mga estudyante ang may panganib na mag-drop out batay sa kanilang interaksyon, grado at mga gawi sa pag-aaral. Tinanong ng propesor, "Kayo ang nagsulat ng algorithm?" Ngumiti ang estudyante. "Tinulungan lang po kami ng mga inhinyero sa pundasyon, pero ang mga pangunahing module, kami po ang gumawa." Natigilan kami. Isang Pilipinong estudyante ang nagsusulat ng AI algorithm para sa isang malaking proyekto ng nangungunang kumpanya ng telekomunikasyon sa bansa. Umiling ang isang Canadian. "Sa universidad natin, inaabot ng isang buwan para makakuha ng data para sa thesis. Dito, ginagawa nila ito ng totoo." Tumingin ako sa propesor at sumagot lang siya, "Lampas na ito sa ating curriculum." Sumunod, dinala kami sa isang software development hub. Doon, nakita ko ang mga grupo ng mga batang programmer na nagsusulat ng code para sa mga kumpanya sa Europa at Amerika. Isang Pilipinang inhinyero, mga 25 taong gulang, ang nagsabi, "Gumagawa po kami ng isang voice recognition project para sa isang kumpanya sa Canada." Nanlaki ang mga mata ko. "Para sa Canada? Anong kumpanya?" Ngumiti siya. "Naka-NDA po kami. Pero gustong-gusto ng mga kliyente mula sa Canada na makatrabaho ang mga Pilipinong inhinyero dahil masipag kaming sumubok ng iba't ibang solusyon." Muli, ang diwa ng pagsubok. Habang mas marami akong naririnig, mas nararamdaman kong may sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa teknolohiya malikhain, matiyaga at masigasig. Ang pinakamalaking sorpresa ay dumating nang ipakilala sa amin ang isang espesyal na lab, ang Cyber Warfare Simulation Room. Sa loob, puno ng mga malalaking screen at asul na ilaw ang tumatama sa mga mukha ng lahat, parang eksena sa isang science fiction na pelikula. Sabi ng isang inhinyero, "Dito kami nagsasanay laban sa mga cyber attack. Madalas atakihin ang Pilipinas, pero gusto naming gawing oportunidad ang mga hamon." Hinawakan niya ang isang touchscreen at agad na nag-simulate ang sistema ng isang malawakang cyber attack. Sa loob ng ilang segundo, automatikong natukoy, sinalag at hinarangan ng sistema ng Pilipinas ang lahat ng pag-atake. Natigilan kami. Halos mapigil ni Professor McAllister ang kanyang hininga. "Sa Canada, gobyerno lang ang may ganitong sistema." Kalmadong sumagot ang inhinyero. "Ginawa po ito ng Pilipinas para protektahan ang sarili nito. Walang tutulong sa amin kundi kami rin." Naramdaman kong nanlamig ang aking likod, hindi sa takot, kundi sa paghanga. Sa pagtatapos ng tour, lumabas kami sa lobby. Tumingin ako sa mga batang inhinyero na dumadaan. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning, ang tipo ng mga mata ng mga taong alam na itinatayo nila ang kinabukasan ng kanilang bansa. Hindi ko na tiningnan ang Pilipinas bilang isang umuunlad na bansa. Tiningnan ko sila bilang mga mandirigma ng teknolohiya, mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi pa nagagawa ng maraming malalaking bansa. At alam ko, mula sa sandaling iyon, ang imahe ng Pilipinas sa aking isipan ay nagbago na magpakailanman. Ang pagbabago sa aking pananaw tungkol sa Pilipinas ay unti-unti, tulad ng pagtaas ng tubig. Ngunit noong araw na iyon, ang araw ng aksidente, iyon ang malaking alon na humampas at gumising sa aking buong pagkatao. Isang dagok na hindi inaasahan, ngunit naging sandaling hindi ko malilimutan. Noong umagang iyon, may manipis na ambon sa Maynila. Nagmamadali akong nagbibisikleta sa e-bike na ipinahiram ng universidad para hindi mahuli sa klase. Ang kalye na karaniwang abala ay kakaibang tahimik dahil sa ambon. Dahil sa pagiging komportable ko sa mga nakaraang araw, naging kampante ako. Nagsimula na akong masanay sa takbo ng buhay sa Pilipinas at nakalimutan kong isa pa rin akong bisita. Sa isang intersection, nakita kong kumikislap ang dilaw na ilaw. Akala ko ay aabot pa ako. Ngunit sa sandaling iyon, isang kotse mula sa kaliwa ang biglang sumulpot, tila bumagal ang oras. Isang matinis na tunog ng bakal na nagbanggaan. Isang malakas na pagtama. Isang sandali ng kadiliman. Naramdaman kong tumilapon ako mula sa bisikleta at bumagsak sa malamig na kalsada. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang amoy ng gasolina
at ang init mula sa semento ay sumingaw ng malakas. Ang buong katawan ko ay masakit na parang tinutusok ng daan-daang karayom. Ang pinakanakagulat sa akin ay hindi ang sakit, kundi ang tanawin sa aking harapan. Sa loob ng wala pang 3 minuto, napaligiran na ako ng mga Pilipino na parang isang hindi pinangalanang rescue team. Walang nakakakilala sa akin, walang nakakaalam na isa akong dayuhang estudyante. Ngunit sumugod sila na may diwa ng mga taong nakasaksi sa isang buhay na nasa panganib. Isang nagtitinda ng pagkain sa kalye ang nanginginig na tumawag. "Hello, ambulansya. May naaksidente. Dumudugo ang paa." Isang matandang lalaki ang tumayo sa harap ng mga sasakyan at itinaas ang kanyang mga kamay para pigilan ang trapiko. Isang binata ang naghubad ng kanyang jacket, pinunit ito at idiniin sa aking sugat para tumigil ang pagdurugo. Isang babae, marahil isang estudyante, ang tinutukan ng ilaw ng kanyang telepono ang aking sugat at nanginginig na nagsabi sa Ingles, "You're okay. We help. Don't move." Tinitigan ko lang sila. Sa kanilang mga mata, walang takot, walang pag-aalinlangan. Mayroon lamang isang bagay, kabaitan na kusang lumabas. Sa loob ng wala pang 5 minuto, isang taxi ang dumating dahil naipit sa traffic ang ambulansya. Isang matandang babae ang humawak sa aking kamay at sinabing, "Iho, huwag kang matakot. Sasama ako sa iyo." Gusto kong sumagot, ngunit hindi ako makapagsalita. Hindi ko siya kamag-anak, ngunit hinawakan niya ang aking kamay na parang apo niya ako. 2 lalaki ang bumuhat sa akin papasok sa taxi. Sabi ng isa, "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dito, lahat ng naaksidente, tinutulungan. Sa ospital na natin aalamin ng iba." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa Canada, maraming natatakot masangkot sa aksidente dahil sa mga usaping legal, ngunit dito, ang inaalala lang ng mga Pilipino ay ang buhay ng isang tao. Dumating kami sa isang maliit na ospital malapit sa universidad. 3 minuto pa lang, napaligiran na ako ng mga nurse na kumikilos ng may kahusayan. Walang sigawan, walang gulo. Isang doktor ang yumuko sa akin at nagsabi, "Masakit ba, anak? Naririnig mo ba ako?" Tumango ako, tumutulo ang luha hindi dahil sa sakit, kundi sa emosyon. "Walang problema, kaya natin to." Huminga ka lang ng malalim. Inilagay ng isang nurse ang kanyang kamay sa aking balikat. "You're not alone, we are here." Ang 4 na salitang iyon ay parang isang mabisang gamot. Tiningnan nila ang aking tibok ng puso, inayos ang aking binti, at kinuhaan ng litrato ang aking sugat. Ang lahat ay ipinapakita sa isang malaking screen heart rate, blood pressure. Sinabi ng kasama kong Canadian na para daw akong ginagamot sa isang high-tech na ospital sa Japan. Sabi ng isang doktor, "Hindi malala ang sugat, pero kailangang linisin agad. Walang mahabang proseso, walang mahabang pila. Agad silang kumilos dahil buhay ang prioridad." Habang tinatahi ang aking sugat, isang lalaki ang pumasok. Hawak niya ang wallet ko na nahulog. "Nakita ko itong nahulog kanina. Dinala ko para hindi ka mag-alala." Inabot niya ito, yumuko, at umalis na parang walang nangyari. Tiningnan ko siya at napaiyak ako. Hindi ko pa nakita ang isang komunidad na kumikilos ng ganito kabilis dahil sa tiwala. Nang ilipat ako sa recovery room, halos 10 tao ang naghihintay sa labas, ang mga taong tumulong sa akin sa kalsada. Sabi ng isang babae sa doktor, "Binayaran ko na po ang taxi. Baka po wala siyang pera pagising." Ngumiti ang doktor. "Hayaan mo na, ang ospital na ang bahala." Umiling ang babae. "Hindi po, bisita po siya sa bansa natin. Kailangan ko pong tumulong." Noong sandaling iyon, isang lalaking nakatatanda ang lumapit sa cashier, naglabas ng pera, at nagsabi, "Ako na ang magbabayad ng kulang." Kaibigan siya ng anak ko. Hindi ko siya kilala, ngunit ngumiti siya na parang apo niya ako. Sabi niya, "Sa Pilipinas, kapag nag-cruise ang landas natin, pamilya na tayo." 2 araw akong nanatili sa ospital. Sa mga araw na iyon, salitan akong binisita ng mga Pilipinong estudyante, nagdadala ng lugaw, prutas, at kuwento. Dinala pa ng isang babaeng nagngangalang Angela ang mga assignment na na-miss ko. "Alex, huwag kang mag-alala, andito kami. Dito, kapag may nasaktan, buong komunidad ang nag-aalala." Nang lumabas ako, ibinigay sa akin ang bill. Nagulat ako.
Napakamura na akala ko ay may kulang na isang zero. Tinanong ni Professor McAllister ang doktor. Ganito po kababa, sigurado po kayong kumpleto na ang lahat? Ngumiti ang doktor. Hindi po namin hinahayaang may mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pera, lalo na kung isang dayuhang na aksidente. Tumayo ako roon, masakit pa rin ang aking paa, ngunit ang puso ko ay nag-iinit. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses kong tinanong ang sarili ko. Paano nagagawa ng isang umuunlad na bansa ang isang bagay na hindi magawa ng maraming mayayamang bansa? Ang sagot ay nagmula sa mga taong nakilala ko. Hindi sila naghihintay sa isang perpektong sistema. Ginagawa nila kung ano ang tama, agad-agad. Pag-alis ko sa ospital, sumikat ang araw. Tiningnan ko ang aking sugat at ang mga Pilipinong kumakaway sa akin. Alam kong ang sandaling ito ang nagpabago sa aking buhay. Mula sa isang Canadian na estudyanteng pumunta sa Pilipinas para mag-aral, naging isang tao akong may utang na loob, isang utang na marahil ay hindi ko mababayaran habang buhay. At mula sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit ang daang estudyanteng Canadian ang sabay-sabay na humiling na manatili sa Pilipinas. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital noong gabing iyon, naintindihan kong tumawid ako sa isang hangganan na hindi ko kailanman inakalang iisipin. Isang hangganan na minarkahan hindi ng isang aksidente, kundi ng isang pagkamulat ang pagkatantong ang pagkakamali ay nasa paraan ng aking pagtingin sa mundo. Ako, si Alex Carter, produkto ng isa sa mga nangungunang sistema ng edukasyon, ay lumaki sa paniniwalang naiintindihan ko ang posisyon ng Canada at ng mga umuunlad na bansa. Lumaki ako sa mga aral na isinalaysay mula sa pananaw ng kanluran, kung saan kami ang sentro, ang pamantayan, at ang ibang bahagi ng mundo ay sumusubok lamang humabol. Inakala kong ang Pilipinas ay isang interesanteng destinasyon, ngunit malayo pa rin sa Canada. Inakala kong pumunta ako rito para mag-obserba. Inakala kong ang sibilisasyon, disiplina, teknolohiya, at serbisyo ay matatagpuan lamang sa mayayamang bansa. Ngunit noong araw na iyon, habang nakahiga ako, nakita ko ang isang nurse na pinupunasan ang pawis sa aking noo na parang isang kapatid. Isang lola ang naghihintay sa labas na may dalang mainit na lugaw. Isang estudyante ang umupo ng buong hapon para lang kuwentuhan ako at libangin. Mga taong walang anumang kaugnayan sa akin, ngunit trinato ako na parang pamilya. Naisip ko ang Canada, kung saan lahat ay magalang ngunit may distansya. Naisip ko ang Toronto, kung saan lahat ay nagmamadali sa sarili nilang buhay. Naisip ko kung paano namin iniiwasan ang mga komplikadong sitwasyon dahil sa takot sa responsibilidad, at nakita ko ang aking kayabangan. Iniisip naming mas sibilisado kami, ngunit may mga bagay na mas mahusay na ginagawa ng Pilipinas. Nang makita ko ang napakaliit na hospital bill, lalo kong nakita kung gaano karupok ang aking kumpiyansa bilang isang taga-kanluran. Ang Canada ay may malaki at modernong sistema ng kalusugan, ngunit ito ay mabagal at mahal. Ang Pilipinas ay may mga simpleng ospital, ngunit ito ay mahusay, mabilis at makatao. Ang Canada ay may malakas na teknolohiya, ngunit minsan ay malayo sa tao. Ang Pilipinas ay gumagamit ng teknolohiya para protektahan ang tao. Ang Canada ay may propesyonal na serbisyo, ngunit ito ay malamig. Ang Pilipinas ay nagsisilbi mula sa puso, at naintindihan ko, ang isang malakas na bansa ay hindi ang bansang maraming pera, kundi ang bansang maraming mabuting tao. Nang bumalik ako sa universidad, niyakap ako ng mga Pilipinong estudyante na parang isang kamag-anak. Hindi nila ako tinanong kung natakot ako. Sinabi lang nila, andito kami, Alex. Tumayo ako sa gitna ng campus at naramdaman kong napakaliit ko. Ngunit ang kaliitang iyon ay hindi pagpapakababa. Ito ay ang pagpapakumbaba na hindi ko kailanman natutunan sa loob ng 21 taon sa Canada. Lumapit ako sa isang sulok, sumandal, at sinabi sa aking sarili, kaming mga Canadian ay naging masyadong mayabang. Pumunta kami sa Pilipinas bilang mga taong tutulong, ngunit kami pala ang tinulungan. Inakala naming may ituturo kami sa Pilipinas, ngunit tinuruan kami ng Pilipinas kung paano mamuhay ng may kabutihan. Akala namin ay mananatili lang kami ng 3 buwan at uuwi na may isang masayang kuwento, ngunit binigyan kami ng bansang ito ng dahilan para manatili. Tinanong ko ang aking sarili,
Ilang beses sa aking buhay na itinuring ako ng isang dayuhang bansa bilang pamilya at ang sagot ay isang beses lang sa Pilipinas. Noong araw na iyon, habang pinapanood ko ang langit ng Maynila na nagiging kulay kahel, alam kong ang puso ko ay kabilang na sa lugar na ito. Hindi na isang turista, hindi na isang tagamasid. Naging bahagi ako ng isang network ng pagmamahal na nililikha ng mga Pilipino araw-araw. At doon ko naintindihan, ang Pilipinas ay hindi lang lumampas sa aming mga inaasahan. Lumampas ito sa mga limitasyon na nakalimutan na ng maraming mayayamang bansa ang limitasyon ng puso ng tao. Nang opisyal na matanggap ng University of Toronto ang balita tungkol sa aking aksidente, akala ko ay magpapadala lang sila ng isang email at doon na matatapos ang lahat. Ngunit hindi. Kumalat ang kwento ng mas mabilis pa sa inaasahan, lumampas sa universidad at sumabog na parang isang media storm na yumanig sa buong Canada. Ang mga larawan ng mga Pilipinong estudyante na nagbibigay silong sa akin mula sa ulan, humahabol sa taxi at pumipila sa ospital ay mabilis na kumalat sa social media. Wala pang 24 oras, sunod-sunod na itong naging headline sa mga pangunahing pahayagan sa Canada. Canadian student in aksidente sa Pilipinas, tinulungan ng komunidad na parang pamilya. Kultura ng Pilipinas, kabutihang loob na walang kondisyon, nagpamangha sa mga Canadian. Ngunit ang tunay na yumanig sa lahat ay nang ang 100 estudyanteng Canadian ay sabay-sabay na nagpadala ng liham sa universidad, humihiling na manatili sa Pilipinas ng 6 na buwan pa para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagtulong sa komunidad. Ang liham, na may 12 dosenang pahina at puno ng mga pirma, ay umabot sa opisina ng presidente ng universidad at sa Minister of Education. Sumabog ang Canada. 3 araw pagkatapos, nagpatawag ng isang kagyat na press conference ang Minister of Education. Pinanood ko ito ng live mula sa Maynila, nanginginig ang aking mga kamay. Sa likod ng podium ay ang pamilyar na logo ng Canada. Ngunit ang nagpakilabot sa akin ay ang seryosong mukha ng ministro. Nasaksihan natin ang isang pangyayaring hindi pa nagaganap sa kasaysayan ng ating educational exchange. 100 estudyanteng Canadian ang kusang loob na humihiling na manatili sa Pilipinas dahil sa kaligtasan, sa pagiging makatao at sa kalidad ng edukasyon na higit pa sa inaasahan. Nagbulungan ang mga reporter. Nagpatuloy siya, tayo, bilang mga mamamayan ng Canada, ay dapat tanungin ang ating sarili. Ano ang nagpadama sa ating mga estudyante na sila ay protektado, inaalagaan, at nabibigyan ng inspirasyon sa isang bansang matagal na nating minamaliit? Isang reporter ang tumayo. Ginoong Ministro, isa sa alang-alang ba ng Canada na matuto mula sa modelo ng edukasyon ng Pilipinas? Huminto ang ministro at sinabi ng malinaw, oo, at hindi lang sa edukasyon. Kailangan din nating matutunan kung paano bumuo ng isang komunidad tulad ng sa Pilipinas. Sumabog ang bulungan sa silid. Sa live TV, tumakbo ang text, Minister of Canada, kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Isang malaki at mayamang bansa ang lantarang umaamin na kailangan nilang matuto mula sa Pilipinas. Mabilis kumalat ang balita. Gumawa ang CBC ng isang special report. PHIP-NES, the unexpected model. Ipinakita nila ang malinis na mga kalye ng Maynila, ang mga matatalinong silid-aralan at ang sandaling nailigtas ako sa loob ng 3 minuto. Nagtanong sila, nahuhuli na ba ang Canada sa kabutihang loob at sa pagiging matatag ng isang lipunan? Sa Twitter, isang eksperto sa edukasyon ang nagsulat, tinuturuan ulit ng Pilipinas ang kanluran ng aral sa pagiging makatao. Hindi maaaring magkamali ang 100 estudyanteng Canadian. Kung ito ang hinaharap, nauuna na ang Pilipinas. At nangyari ang hindi inaasahan. Nagpadala ang gobyerno ng Canada ng isang grupo ng mga eksperto sa Maynila para pag-aralan ang 3 bagay. Ang kanilang flexible na modelo ng edukasyon na subukan mo lang, ang kanilang mabilis na Community Health Response System. 3. Ang kanilang kultura ng bayanihan. Nang lumapag ang mga eksperto sa NAIA, ang headline sa Canada ay, Canada, pumunta sa Pilipinas para matuto. Isang pagbaliktad ng kasaysayan. Tiningnan ko ang balitang iyon at kinilabutan.
Isang bansang dumanas ng maraming pagsubok ay ngayon ang lugar kung saan isa sa mga pinakaprogresibong bansa sa mundo ang kailangang pumunta para matuto. Ito ang sandaling napagtanto kung hindi lang kami nakasaksi ng isang pagbabago, nakasaksi kami ng isang makasaysayang sandali kung saan ang Pilipinas ay umakyat sa entablado ng mundo gamit ang sarili nitong halaga, kabutihan, talino at ang lakas ng komunidad. At ako, isang maliit na estudyanteng Canadian, ay mapalad na nasa gitna ng sandaling iyon. Sa huling gabi bago umalis, tumayo ako sa rooftop, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Naramdaman kong lumubog at muling umangat ang aking puso. Isang pakiramdam ng pasasalamat sa isang bansang bumago sa akin. Dumating ako sa Pilipinas na may pag-usisa, ngunit aalis ako na may puso ng isang mag-aaral na nakahanap ng kanyang guro. Nakita ko ang mga Pilipinong estudyante na puno ng enerhiya. Nakita ko ang mga batang inhinyero na bumubuo ng mga robot. Nakita ko ang mga Pilipinong tumutulong sa isang estranghero nang walang pag-aalinlangan. At naintindihan ko, ang pinakadakilang himala ng Pilipinas ay wala sa mga nagtataasang gusali, kundi nasa puso ng mga Pilipino. Isang pusong mainit, matatag, matapang, at laging nagmamalasakit sa kapwa. Inakala kong ang isang malakas na bansa ay ang bansang mayaman. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang isang malakas na bansa ay ang bansang nagmamahalan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit 100 estudyanteng Canadian ang humiling na manatili. Hindi lang dahil sa karanasan, kundi dahil natagpuan nila ang isang bagay na hindi maibigay ng kanilang sariling bayan, ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Bago ako umalis, tiningnan ko ang maliit na peklat sa aking tuhod, isang tanda ng isang aksidente, ngunit isang patunay din ng aking paglago. Ngumiti ako. Sinabi ko sa aking sarili na babalik ako balang araw, hindi bilang isang estudyante, kundi bilang isang kaibigan ng bansang ito. Tumingin ako sa malayo. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang pa rin tulad noong una akong dumating, at pabulong kong sinabi, "Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagpapakita sa akin ng isang bagay na dapat matutunan ng buong mundo." At umalis ako, dala ang isang pangakong babalik, isang pangako hindi para magbayad ng utang na loob, kundi para ipagpatuloy ang magandang kuwentong sinimulan ng Pilipinas sa aking buhay. Mahal na mga kaibigan, ang kwento ni Alex at ng 100 estudyanteng Canadian ay hindi lang kwento nila. Ito ay kuwento ng himala ng Pilipinas, ng kabutihang loob, at ng tahimik na pagmamalaki na minsan ay nakakalimutan natin. Kung ngayon, habang binabasa ninyo ito, may sandaling uminit ang inyong puso at naramdaman ninyong napakaganda ng ating Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit isang simpleng, "Proud to be Pinoy" lang. Ang bawat like at pag-subscribe ay isang malaking inspirasyon para patuloy na magbahagi ng mga kuwentong tulad nito. Maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa huli. Mabuhay ang Pilipinas!